Bilang tapat na mga Kristiyano, kailangan nating magpakalakas loob kapag may mga pagsalansang. Anong mga prinsipyo at halimbawa sa Biblia ang tutulong sa atin na gawin iyan? Pakisuyong makinig ng mabuti sa ating kinatawan ng sangay si Brother Sherman Nones habang hinihaharap niya ang pahayag na ipakita ang espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at matinong pag-iisip. Kung bukas ay magkaroon ng announcement na ang pangangaral sa Pilipinas ay pinagbabawal, anong gagawin mo? Anong mararamdaman mo? Kung mangyari man yan, hindi talaga tayo magugulat. Kasi sa 2 Timoteo Kabanata 3 sa talata 12, nakalagay doon na pag-uusigin talaga ang lahat ng gustong mamuhay ng ayon sa makadiyos na debosyon bilang mga alagad ni Kristo Jesus. At alam nyo ba na nangyari talaga to sa ilang mga bansa? Ganito ang naramdaman ng isa sa mga kapatid nating nagngangalang Andre. Nahirapan siya na maniwalang daranas ng pag-uusig ang lahat ng lingkod ng Diyos na Jehova sa kanyang bansa. Ganito ang sabi niya, napakaraming saksi sa bansang ito, sa bansa ko. Paano magagawa ng mga otoridad na arestuhin kaming lahat? Pero sa halip na mapanatag si Andre, lalo pa siyang nag-alala. Pero ay ibang kapatid, ipinaubaya nila sa Diyos na Jehovah ang pwedeng mangyari. Iniiwasan nilang isipin na hindi sila maaresto. Alam nilang pwede silang maaresto pero hindi sila ganong nag-aalala katulad ni Andre. Pero bandang huli, tinularan ni Andre ang saloobin ng mga kapatid, ng mga kasama niya at nagtiwala sa Diyos na Jehovah. Di nagtagal, napanatag siya, naging masaya kahit may problema. Kasi alam niya na pwede rin tayong pag-usigin, katulad ng sinabi ni Jesus. At tinitiyak niya sa atin na kaya nating manatiling tapat. Gusto ni Satanas na usigin tayo. Bakit? Kapag inusig tayo, ikakahiya natin ang mabuting balita. Alam niya yun ang epekto nito. Yun ang magiging resulta nito. At baka ikahiya rin natin ang mga nangunguna sa atin. Alam ng kaaway ng Diyos yan. At noong panahon ni Apostol Pablo, alam ni Apostol Pablo na ganito rin ang nararamdaman ng kaaway ng Diyos. Gusto niyang pag-usigin ang unang mga Kristiyano noon, gusto niyang ikahiya nila ang mabuting balita. Kaya nagbigay siya ng isang magandang payo na naglalaman ng 3 mahalagang mga katangian na kailangan taglayin ng isa, dumating man ang pag-uusig, dumating man ang mahihirap na kalagayan, hindi nila ikakahiya ang mabuting balita. Basahin natin, 2 Timoteo Kabanata 1 sa talata 7 at 8. 2 Timoteo Kabanata 1 sa 7 at 8. Dahil hindi duwag na puso ang ibinigay sa atin ng Espiritu ng Diyos, kundi kapangyarihan, pag-ibig, at matinong pag-iisip. Kaya wag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa ating Panginoon. At wag mo rin akong ikahiya. Ako na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, maging handa kang maghirap para sa mabuting balita habang umaasa sa kapangyarihan ng Diyos. Nakita ba ninyo sa verse 7 kung ano ang 3 mahalagang katangian na tutulong sa atin na ipinayo ni Apostol Pablo kay Timoteo noon? Kapangyarihan o kapangyarihan ng Diyos. Yung 2, pag-ibig. 3, matinong pag-iisip. Kaya ang 4 na bahagi ng circuit assembly natin ngayon ay iikot sa temang ito. Ipakita ang espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at matinong pag-iisip. At nakita natin ngayon kung ano ang kaugnayan nito, o makikita natin ang kaugnayan ng 3 katangiang ito
sa kabuuang tema natin na hindi ikahiya ang mabuting balita. Kasi alam ng Diyos na Jehovah na darating ang pag-uusig. Baka mas matindi pa nga kaysa sa iniisip natin. Pero para hindi natin ikahiya ang mabuting balita o ang mga nangunguna sa atin, itong tatlong ito na pag-uusapan natin ngayon ang siyang tutulong sa atin na hindi ikahiya ang mabuting balita. At ang gagamitin nating halimbawa na nagpakita ng ganitong tatlong mahalagang katangian, si Onesiforo. Hindi masyadong maraming detalye ang binigay ng Biblia tungkol kay Onesiforo, pero ang kanyang ginawa para kay Apostol Pablo at ang kanyang ipinakita habang nakakulong si Apostol Pablo ay pinangyari ng Diyos na Jehovah na maisulat para magagamit din natin ngayon kapag may dumating na mga pagsubok o mga pag-uusig sa ating buhay. Sa 2 Timoteo 1:16, kahit iniwan ng ilang mga Kristiyano si Pablo noon, nagbigay siya ng magandang komendasyon kay Onesiforo kasi naiiba siya. 2 Timoteo 1:16. Ganito ang sabi, kaawaan nawa ng Panginoon ang sambahayan ni Onesiforo dahil lagi niya akong napapatibay at hindi niya ako ikinahiya kahit nakatanikala ako. Sa verse 15, binanggit niya ang ilang mga nag-iwan sa kanya. Pero si Onesiforo, hindi niya ginawa yun. Kaya, pag-uusapan natin sa bahaging ito ang dalawang bagay. Pag-usapan natin kung ano ba ang ipinakita ni Onesiforo, kung paanong meron siya talagang Espiritu ng Diyos, at itong tatlong bagay na binanggit natin sa teksto, at ang ikalawang bahagi ng pag-uusap natin ay paano natin siya matutularan. Pag-usapan nga natin ngayon kung paano ipinakita ni Onesiforo ang tatlong katangiang ito at talagang taglay niya ang Espiritu ng Diyos. Alam ng mabuting alagad na ito na si Onesiforo, alam niya na si Pablo ay isang kinatawan ng organisasyon ng Diyos na Jehovah. Alam ni Onesiforo na inatasan talaga o may special assignment si Apostol Pablo bilang mangangaral, guro, apostol ng mga bansa. Alam ni Onesiforo yon. Kaya ganun talaga kalaki yung pagpapahalaga niya sa papel na ginagampanan ni Apostol Pablo. Ngayon, pag-usapan natin, Espiritu ng kapangyarihan ng Diyos. Paano ipinakita ni Onesiforo yon? Tingnan natin sandali yung 2 Timoteo 1:17. 2 Timoteo 1:17. Tingnan nyo mabuti yung mga salitang ginamit. At ang totoo, nung nasa Roma siya, o si Onesiforo, talagang hinanap niya ako at nakita niya ako. Pansinin niyo mga salitang, talagang hinanap niya ako kahit at nakita niya ako. Bakit natin masasabi na espesyal lang mga salitang ito? Kahit na tila pag binasa natin parang ordinaryo lang, ano? Kasi manganganib ang buhay ng isa na naghahanap sa isang bilanggo nung panahong yon. Kung titingnan natin ang study note sa 2 Timoteo 1:17, pakisuyo mga kapatid at mga kaibigan, kung inyong itap ang verse 17 at makita ang study note, nakalagay doon na 1,000,000 pala ang populasyon sa Roma noon. Walang pangalan ang mga kalsada. Walang numero ang mga bahay. Pero, anong ginawa ni Onesiforo? Talagang hinanap si Pablo. Kahit manganib ang buhay niya. Saan siya umasa? Sa Espiritu ng Diyos na Jehovah. Kailangan niya kasi ng panahon, lakas ng loob para gawin ang bagay na yon. Ayon sa isang scholar, napakaraming hamon pala ang maghanap ng mga taong nakakulong noon. Yung pagtitipon ng impormasyon, yung pagtatanong sa iba't ibang lugar,
at parang nasasabik kang puntahan ng isang tao na nakabilanggo, ay naglalabas ito o nagpupukaw ito ng maraming hinala. Nagsususpecha ang maraming tao, bakit gusto mong hanapin yan? Bakit? Bakit mo gustong puntahan yan? Pero saan umasa si Onesiforo? Sa espiritu ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi alam niya na si Apostol Pablo kinatawan ng organisasyon. Pero bukod sa kapangyarihan o umaasa sa Espiritu ng Diyos sa paghahanap, meron pang isang bagay na ipinakita si Apostol Pablo. Ito yung pangalawa. Pag-ibig. Pag-ibig. Paano natin makita yung pag-ibig sa ilang mga salita na nandoon sa 2 Timoteo? O, balikan natin. 1:16. Balikan natin uli yun. 2 Timoteo 1:16. Napansin niyo yung salitang, dahil lagi niya akong napapatibay? Lagi. Ibig sabihin, hindi lang isang beses na dinalaw. Paulit-ulit na dinalaw si Apostol Pablo. Lagi. Ibig sabihin, hindi na dama ni Onesiforo na, nakaisa na ako. Okay na. Kasi yan ang obligasyon ko, patibayin ka. O baka may iba naman na dadalaw. Hindi. Pag-ibig na ang nagpakilos sa kanya na paulit-ulit na patibayin, dalawin si Apostol Pablo. At makikita pa natin na magkakaibang mga lugar. Puntahan uli natin yung 2 Timoteo 1:17. Noong nasa Roma, hinanap siya. 2 Timoteo 1:18, sa huling bahagi, alam na alam mo rin ang lahat ng ginawa niya para sa akin sa Efeso. Hindi obligasyon. Pag-ibig talaga. Pinuntahan ng paulit-ulit, pinatibay ng paulit-ulit. Ang ikatlong bagay na ipinakita ni Onesiforo ay ang matinong pag-iisip. Paano niya ipinakita ito? Matinong pag-iisip. Inisip niya kasi kung papaano matutulungan si Apostol Pablo sa panahong yun. Kahit manganib ang buhay niya, ang focus niya ay patibayin si Apostol Pablo. Tinularan niya ang halimbawa ng Panginoong Yesus. Nakapokus si Jesus hindi doon sa kahihiyan, kundi yung kagalakan na mapasaya ang kanyang Ama sa langit. Merong matinong pag-iisip si Jesus. Naging balanse siya kahit na napakahirap ng kalagayan niya noon. Ginawa pa rin niya kung ano ang kalooban ng kanyang Ama. Ganyan ang kalagayan ni Onesiforo. Matinong pag-iisip ang kanyang ipinakita noon. Kahit manganib, magpapatibay siya. Tinularan niya kasi ang halimbawa ni Jesus. Kaya itong tatlong ito, umasa sa kapangyarihan ng Diyos, pag-ibig, katinoan ng pag-iisip, ipinasulat ng Diyos na Jehovah, kahit sa maiksi, sa naging buhay ni Onesiforo, para magaya natin sa panahon natin. At yan ang pag-uusapan natin ngayon sa ikalawang bahagi, paano natin magagaya o matutularan si Onesiforo. Yung kapangyarihan o pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Paano natin may papakita yan? O basahin muna natin ang Jeremias, Kabanata 17, sa talata 7 at 8. Jeremias, Kabanata 17, sa talata 7 at 8. Pinagpala ang taong nagtitiwala kay Jehovah, o kay Jehovah nagtitiwala at kay Jehovah umaasa. Magiging gaya siya ng punong nakatanim sa tabi ng tubig, na ang mga ugat ay umaabot sa batis. Kapag uminit,
hindi niya yun mapapansin. Sa halip, ang mga dahon niya ay mananatiling malago. Sa taon ng tagtuyot ay hindi siya mababahala at hindi siya titigil sa pamumunga. Napansin niyo yung paglalarawan doon sa isa na nagtitiwala sa Diyos na Jehovah? Doon sa last phrase ng talata 8, at hindi siya titigil sa pamumunga. Kahit maraming mga problema na maaring dumating. Paano natin maipapakita na nagtitiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos sa ating panahon? May ilang mga spesipikong bagay na pwede tayo magawa. Ipakita ang lakas ng loob sa ministeryo at sa pagsuporta sa organisasyon. Baka kung dumating ang pagsubok o pag-uusig, merong ilang mga instruksyon na manggagaling sa organisasyon, sa mga nangunguna. At kailangan tuloy pa rin ang ministeryo. Kaya ipapakita natin nagtitiwala tayo sa mga nangunguna sa atin. Itutuloy natin ang paghahayag ng mabuting balita. Hindi natin to ikinahihiya. Kanina, binasa natin ang 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7. Kasi yung tingnan natin ulit, ang study note na ginamit doon sa salitang kapangyarihan. Very interesting kasi ito. Sa study note ng 2 Timoteo 1:7, nakalagay doon, ginamit ni Pablo ang ekspresyong ito, yung kapangyarihan, para tiyakin kay Timoteo na hindi kailangang umasa ng mga Kristiyano sa sarili nilang lakas ng loob para madaig ng takot. Sa halip, bibigyan sila ng Diyos ng kapangyarihang kailangan nila para magawa ang ministeryo nila at mapagtagumpayan ng anumang nakatatakot na problema o hamon. O, napakaganda, di ba? Ipagkakaloob ng Diyos na Jehovah ang gayong kapangyarihan. Gayon din, magtiwala na tutulungan tayo ng Diyos na Jehovah na hindi tayo matakot o mag-alinlangan. At ang isa sa mga ginagamit ng Diyos na Jehovah ngayon na pampatibay sa atin, ang mga ulat ng mga kapatid nating nakakulong o binilanggo dahil sa kanilang pananampalataya. Siguro nababasa natin ng ilan sa ating website. Nababasa natin ang kanilang mga ekspresyon. Halimbawa, kay Sister Yulia Globa, noong June 25, 2024, pinatawan siya ng suspended prison sentence na 2 taon at 6 na buwan. At alam niyo ba kung anong kanyang sabi na makakatulong sa atin? Sabi niya, ang pag-uusig na ito ay hindi isang legal na laban, kundi isang spiritual na laban. Ayun ang sinabi niya. Itinuturing tayo ni Jehovah na matagumpay kung patuloy tayo nagtitiis. Nang pag-isipan kong sitwasyon ko, habang iniisip ko yon, naging kalmado at payapa ang isip ko. Proud akong manatiling tapat para kay Jehovah. At sabi niya, nakatulong sa kanya ang panalangin. Gayon din, sa gabi, inililista niya ang mga pagpapala niya na natatanggap sa araw na yon. Ang gandang practice nun, di ba? Tinitiyak sa akin ito, sabi niya na nasa tabi ko, ang Diyos na Jehovah at parang niyayakap niya ako. Pakaganda. Gayon din, makapagtitiwala tayo sa Espiritu ng Diyos kung nakapokus tayo sa Diyos na Jehovah at ganon din sa pag-asa na meron tayo sa hinaharap. Ganyan si Jesus. Nung nandoon siya sa tulos, nakapokus siya sa Diyos na Jehovah at sa pag-asa. Hindi dun sa sakit. Magagawa natin ang bagay na ito. Matutularan natin ang Panginoong Yesus sa bagay na yon. Binaliwala o sa harap ng tinitiis niya ay binaliwala ang kahihiyan. Nakapokus sa Diyos na Jehovah at sa pag-asa. Anong magiging resulta nito? Bukod sa pagtitiwala sa Espiritu ng Diyos at pagtitiwala sa o pagsuporta sa ating organisasyon ng panahon ng pagsubok, katulad ni Onesiforo, yung pagpapakita ng pag-ibig. Basahin muna natin ang Kawikaan 17:17. Kawikaan 17:17. Ang tunay na kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at isang kapatid na maaasahan kapag may problema. At ito ang ipinakita ni Onesiforo. Paulit-ulit na pinatibay si Apostol Pablo. Paano natin maipapakita ang pag-ibig sa practical na paraan? Banggitin natin ang ilang mga bagay.
Suportahan at wag iwan ang ating mga kapatid. Paano yon? Ipanalangin ang mga nakabilanggo. Sabi natin kanina, mababasa natin sa website ang mga brothers and sisters natin na nakakulong, lalo na sa Russia dahil sa kanilang pananampalataya. Pwede bang pagkabasa natin ng kanilang istorya, ng kanilang kwento, isama natin yon sa ating panalangin? Isang paraan yon para magpakita ng pag-ibig kahit malayo tayo sa kanila. Kahit wala tayong magagawa sa practical na paraan o hindi natin sila madadalaw. Ano pang ilang paraan para suporta ng ating mga kapatid? Huwag maniwala sa mga kasinungalingang ikinakalat ng mga apostata o mga mananalansang. Baka makarinig tayo ng ilang mga paliwanag ng mga apostata o ilang mga mananalansang. Huwag tayong maniniwala sa bagay na ito. Suportahan natin ang ating mga kapatid. Gayon din, huwag din tayong gumanti kapag pinag-uusig. Napakaganda ng sinabi ng Panginoong Yesus sa Mateo 5:43 at 44 na sinabi niya doon na mahalin ang kapwa, kapuotan ng iyong kaaway. Patuloy na mahalin ang inyong mga kaaway. Ipanalangin ang mga umuusig sa inyo. Magandang pag-isipan natin mabuti ito. Bagaman hindi ito madali, pero makakaya natin gawin ang bagay na ito. Paano pa natin ikakapit yung Kawikaan 17:17? Ipakita ang sakripisyo sa mga kapatid kapag nangangailangan sila. At sa bahaging ito, para higit nating maintindihan, gusto nating interviewin ang isang kabataang brother dito sa inyong circuit na tumulong siya sa isang disaster relief. Si Brother Mark Nelson Coinchat mula sa Bambang Congregation. Mark, ilang taong ka na at sa anong disaster relief ka tumulong? Pwede bang sabihin mo sa amin? 18 years old na po ako at yung disaster na naganap ay sa Santa Mesa. Nadamay yung 2 bahay ng mga kapatid. O may sunog doon sa bahaging ito at natutuwa kami kahit kabataan ka pa, talagang tumulong ka sa gawain yon. Pero bakit ka ba nag-volunteer? Dahil sa lagi ko napapanood yung sa mga videos natin na napakasaya ng mga kapatid kapag nagva-volunteer sila. At gusto ko rin personal na maranasan yun. Isa pa ay bilang isang kabataan, gusto kong gamitin yung lakas at panahon ko para mas makapaglingkod pa para kay Jehovah. Napapatibay kaming marinig yung mga salitang yan sa isang kabataang katulad mo. Pero pwede bang sabihin sa amin anong mga sakripisyo yung ginawa mo o ginawa ng pamilya mo? May kaugnayan sa disaster relief? Bilang isang estudyante, nag-ipon ako para makabili ako ng PPE ko para mas makatulong pa sa mga kapatid na mabawasan yung lilinisin nila pagtapos ng duty. Isa pa ay hindi saksi yung tatay ko kaya madalas niyang sabihan na parang walang saysay yung ginagawa ko. Hindi nga baka nakaka-relate ang marami sa'yo sa ganong kalagayan, pero bakit hindi ito madali, Mark? Dahil isa akong estudyante, wala pa akong sariling trabaho. Kaya mahirap magkaroon ng sarili kong pera para makabili ng mga gamit. At isa pa, wala akong support na nakukuha mula sa father ko. Yan, kaya hindi nga talaga to madali. Pero anong mga pagpapala ang tinanggap mo dahil nagpursigi ka na sumali o tumulong sa disaster relief? Dumami yung mga nakilala ko at naging kaibigan ko dahil sa volunteering. Napapatibay ako sa kanila kasi yung iba galing pa sa malalayo at yung iba naman ay may edad na pero nagvo-volunteer pa rin sila. Isa pa ay marami rin ako natutunang bagong mga skills at yung mga skills na alam ko na ay mas na-enhance ko pa. Isa pa ay personal ko nakita yung pag-ibig sa organisasyon ni Jehovah. Dahil agad na tumulong yung mga elder na tulungan yung mga nasunugan at kinabukasan meron agad silang matutuloyan. Isang papatibay ito sa akin, isang assurance na kahit anong problema ay nandyan si Jehovah para tulungan sa tayo. Kaya sa susunod na may mangyari ulit na disaster na kagaya nito ay hindi akong magdadalawang isip na tulungan yung mga kapatid kung nasa kalagayan.
Mark, napapatibay kami talaga sa karanasan mo. Gusto natin pasalamatan si Brother Coinchap. Kaya kahit bilang kabataan, pinakita niya talaga sa abot ng makakaya niya yung pag-ibig sa mga kapatid. Tumulong doon sa isang aspeto ng sagradong paglilingkod natin. Ngayon, punta natin yung ikatlong katangian na kailangan natin, na pag-usapan na natin, magtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos, magpakita ng pag-ibig sa iba't ibang paraan. Yung ikatlo, maging matino ang pag-iisip. Basahin natin ang Roma 12:3. Roma 12:3. Sa pamamagitan ng walang kapantay na kabaitan na ibinigay sa akin, sinasabi ko sa inyong lahat na huwag mag-isip ng higit tungkol sa sarili kaysa nararapat, kundi ipakita ninyo ang katinoan ng inyong pag-iisip ayon sa pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Sinabi ni Apostol Pablo, magpakita ng katinoan ng pag-iisip. Naiintindihan natin na hindi ito basta pagiging normal lang o yung karaniwang ginagamit na salita na magpakatino ka, maging normal ka. Hindi yun ang punto ni Apostol Pablo. Ang pagpapakatino ng isip o matinong kaisipan ay may kaugnayan sa tamang pagdidesisyon para hindi masira ang ating pananampalataya at kaugnayan sa Diyos na Jehovah kahit nagigipit tayo. Makakatulong ito para manatili tayong balanse kapag may mga panganib at hindi makagawa ng padalos-dalos na desisyon. Ganyan ang ipinakita ni Onesiforo, matinong pag-iisip. Siguradong pinlano niya ring mabuti kung paano niya pupuntahan si Apostol Pablo, tutulungan, mag-iingat. Ganon din ang gagawin natin sa ngayon. At malaking tulong ang halimbawa ni Jesus. Alam natin na nung si Jesus ay may mga pagsubok, hindi siya gumanti. At laging nakapokus ang Panginoong Jesus sa pagpapalugod sa kanyang Ama. Magandang isaisip natin palagi ang mga yon. Tandaan natin mga kapatid, mga kaibigan, mahal na mahal tayo ng Diyos na Jehovah. Hindi tayo pababayaan kahit may mga pagsubok, kahit may mga pag-uusig. At laging tandaan na hindi ka nag-iisa. Nandyan ang suporta ng Diyos na Jehovah, ng Panginoong Yesus, ng mga anghel. At sa tulong ng tatlong katangian na pinag-usapan natin ay talagang magagawa nating manindigang tapat, hindi ikahiya ang mabuting balita, kahit may mga pag-uusig, kahit may mga pagsubok. Natandaan nyo ba yung tatlong bagay na yon na itinuro sa atin ng karakter na si Onesiforo? Una, magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ipakita ang lakas ng loob sa ministeryo, suportahan ang organisasyon, mag-focus sa Diyos na Jehovah, mag-focus din sa pag-asa. Itinuro din ng karakter ni Onesiforo ang pagpapakita ng pag-ibig. Ginamit pa natin ang Kawikaan 17:17. Suportahan ng mga kapatid. Huwag gumanti kapag pinag-uusig. Pag may pagkakataong ipakita ang pag-ibig na yon, gawin natin. Kahit sa maliliit na mga paraan. Katulad ng nakita natin sa ating interview. Maliit na bagay ang posibleng magawa niya dahil limitado ang kalagayan, pero ginawa pa rin ni Brother Mark ito. At yung ikatlo, maging matino ang pag-iisip. Tularan si Jesus kapag may mga pagsubok. Ang focus, ang resulta ng pagiging tapat. Ang pagpapalugod sa Diyos na Jehovah at ang ating pag-asa. Pangangalagaan ka talaga ng Diyos na Jehovah sa panahon ng pag-uusig at ng pagsubok. Handa na tayong sagutin ang ika-4 na tanong natin sa programa. Paano natin matutularan si Onesiforo? Ginamit natin ang pangunahing teksto, 2 Timoteo, Kabanata 1, sa 7 at 8. Kapag pinag-uusig tayo, ang tatlong katangiang ito ang napakahalaga. Umasa sa kapangyarihan ng Diyos. Magpakita ng pag-ibig. Panatilihing matino ang pag-iisip. Kapag gagawin natin ang tatlong bagay na ito, pagpapalain tayo ng Diyos na Jehovah sa pagtitiwala natin sa Kanya. At dumating man ang pagsubok, mga pag-uusig, gaano pa mang katindi ito,
Hindi natin ikakahiya ang mabuting balita dahil taglay natin ang espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at matinong pag-iisip. Salamat, Brother Nones. Ipinakita mo sa amin kung paano tayo tinutulungan ng Espiritu ng Diyos na maging matatag kapag may pagsalansang. Dumating na ang oras para sa pahayag sa bautismo. Pagkatapos ng bautismo, paano susulong ang mga bagong alagad at paano nila makakayanan ang mga pagsubok? Inaanyayahan namin kayo na mga mababautismuhan ngayon na makinig ng mabuti sa pahayag na patuloy na isabuhay ang mabuting balita. Ihaharap ito ni Brother Andronico Bangit mula sa South Harbor Congregation. Masaya kami mga kandidato sa ginawa ninyong desisyon ngayon. Dahil pinili nyo ang ating Panginoong Hesus na tularan at isinabuhay ninyo ang kanyang mga aral. Dahil sa desisyon nyong ginawa na ito, ganito ang sinasabi sa inyo ng banal na kasulatan. Pakisuyo sa inyong mga Biblia, mga kapatid namin na kandidato. Tingnan natin ang ulat ng 2 Korinto 9:13. 2 Korinto 9:13. Ang sabi, ang pagbibigay ninyo ng tulong at patnubay kung anong uri kayo ng mga tao, bilang resulta, luluwalhatiin nila ang Diyos dahil isinasabuhay ninyo ang mensaheng ipinangangaral ninyo, ang mabuting balita tungkol sa Kristo, at dahil bukas palad kayong nagbigay sa kanila at sa lahat ng iba pa. Napansin ninyo mga kapatid, yung binanggit ng teksto, ang inyong ginawang pasya ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos na Jehova. Napakaganda ng inyong pasya na ginawa. Bukod yan, alam nyo ba na ang inyong desisyon ay nakapagtayo na kayo, nakapagtatag ng isang matibay na pundasyon. Ganito naman ang sinabi ng ating Panginoon Hesus na mababasa natin sa Mateo 7:24 at 25. Pakisuyo uli sa inyong mga Biblia. Mateo 7:24 at 25. Ang sabi, kung gayon ang lahat na nakaririnig sa sinasabi ko at sumusunod dito ay gaya ng isang matalinong tao na nagtayo ng bahay niya sa ibabaw ng malaking bato. At bumuhos ang ulan, bumaha, humihip ang hangin, at humampas sa bahay, pero hindi ito gumuho dahil nakatayo ito sa ibabaw ng malaking bato. Kaya napakatibay na pundasyon na ang ginawa ninyo mga kandidato namin sa bautismo. Siyempre pa, habang isinasabuhay ninyo ang mabuting balita tungkol kay Kristo, kinakailangan nyo na ipagpatuloy pa ito. Ngayon, September 14, 2024, ang araw ng inyong bautismo mamaya. At napakahalaga ng araw na yan sapagkat napasaya ninyo ang Diyos na Jehova. Siyempre pa, kinakailangan nyo na patuloy na isabuhay ang mabuting balita. Pero paano nyo yun magagawa? Tutulungan kayo ng pahayag na ito. Meron tayong 3 paraan para magawa iyon. Pwede nyong isulat sa inyong mga nota, mga kandidato sa bautismo. Ang una, panatilihin ang isang mabuting espiritual na routine. Pangalawa, magkaroon ng espiritual na mga tunguhin. At ang pangatlo, tanggapin ang tulong ng mga may gulang na Kristiyano. Papaano tutulong sa inyo ang 3 bahagi na ito para patuloy nyo maisabuhay ang mabuting balita ng Kristo? Di pag-usapan natin yung una. Papaano kaya mapapanatili ng isang magandang espiritual na routine yung inyong buhay bilang mga bagong mga kapatid namin? Ano ba yung spiritual na routine? Maihahalimbawa natin to mga kapatid sa isang ginagawa nyo araw-araw. Halimbawa, kapag umaga, pagkagising nyo, naghihilamos kayo ng muka, o kaya umiinom kayo ng isang basong tubig, o kaya naman ay nagtutoothbrush kayo, ano pa mang mga ginagawa ninyo sa araw-araw at ginagawa niyo sa mga susunod na araw na hindi niyo yon kailanman nakakalimutan. Sa katulad na paraan, ganun din ang spiritual na routine. Mga spiritual na mga bagay na ginagawa ninyo araw-araw na hindi niyo ito nakakalimutan. Paano ito makaka-apekto sa inyo,
makakatulong para maisabuhay ninyo ang mga itinuturo ng mabuting balita. Siyempre pa, una, magpapalapit ito sa Diyos na Jehova. Yun ang kinakailangan ninyo, maging malapit kay Jehova. Pero papaano nyo magagawa yan? Meron tayong 4 na punto na pag-uusapan na maaari nyo ring ilagay sa inyong nota. Ang una, manalangin at basahin ang Biblia araw-araw. Manalangin at basahin ang Biblia araw-araw. Tingnan po natin yung ulat ng Awit 1, verse 2 and 3. Awit 1, verse 2 and 3. Pakisuyo po sa inyong Biblia. Ganito yung sinasabi. Sa halip, nalulugod siya sa kautusan ni Jehova, at ang kautusan niya ay binabasa niya ng pabulong araw at gabi. Magiging gaya siya ng isang puno na nakatanim sa tabi ng daluyan ng tubig, isang puno na namumunga sa panahon nito, na ang mga dahon ay hindi nalalanta, at ang lahat ng ginagawa niya ay magtatagumpay. Pansinin niyo kung saan inihalin tulad ang isa na patuloy na nagbabasa ng Biblia araw-araw, sa isang puno na nakatanim sa daluyan ng tubig. Ano kaya aasahan ng puno na yon doon sa kalagayan niya na nakatanim siya doon sa daluyan ng tubig? Siyempre, yung lahat ng pangailangan niya, makukuha niya. Sabi nga doon sa binasa nating teksto, namumunga siya sa panahon, sa lahat ng panahon. At yung kanyang dahon, hindi malalanta. Sa katulad na paraan, ganun din ang mangyayari sa inyo, mga kapatid. Kung tayo ay patuloy na magbabasa ng Biblia, magiging katulad kayo ng mga dahon na hindi kailanman malalanta. Ibig sabihin, magiging matibay kayo sa inyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na Jehova. Pansinin ninyo na merong isinama, yung manalangin. Bakit pag nagbabasa ng Biblia, kinakailangan na merong pananalangin? Pinapangyari ng panalangin kapag ka nag-aaral kayo ng salita ng Diyos o nagbabasa nito, para maiwasto yung inyong saloobin. Maihanda yung isipan, maihanda yung puso, doon sa mga binabasa ninyong material o mga salita mula sa Biblia na inyong binabasa. Tinutulungan din kayo nito para maunawaan kung ano yung layunin ni Jehova. Tinutulungan din kayo nito para mas malaman ninyo kung ano yung mabuti at kung ano yung masama. At tinutulungan din kayo nito kung papaano nyo maikakapit sa inyong buhay yung mga nababasa nyo mula sa Biblia. At lalong higit, mas nagiging malapit kayo sa Diyos na Jehova. Kaya napakahalaga na tayo ay nagbabasa na merong kasamang pananalangin. At kapag ka nananalangin tayo, humihingi tayo ng tulong kay Jehova, umaakay ito sa isang matalik na kaugnayan kay Jehova. At yamang pinapangyari nito na tayo'y tumugon sa Kanya habang nagsasalita siya sa pamamagitan ng Kanyang salita. Yung pangalawa, ugaliing maghanda at maging regular sa mga Kristiyanong pagpupulong. Sa Hebreo Kabanata 10, talatang 24 at 25, sinasabi sa atin na papalapit na ang wakas. Kaya kinakailangan ninyo na maging matibay. Kinakailangan natin na magpatibayan sa isa't isa. At ang pagpupulong ang siyang maaring makatulong sa atin upang sa ganon ay maging matibay tayo sa lahat. Pero pansinin ninyo, binanggit doon hindi lang regular, kundi kinakailangan na maghanda. Pangatlo, yung regular na ipangaral ang mabuting balita. Tingnan natin ang ulat ng Gawa, Kabanata 5, talatang 42 sa bagay na ito. At gayon din yung Gawa 17:17. Ang sabi ng teksto, at araw-araw sa templo at sa bahay-bahay, walang pagod silang nagpatuloy sa pagtuturo at paghahayag ng mabuting balita tungkol sa Kristo. Doon sa 17:17, sabi, pumunta siya sa sinagoga at nakipagkatwiranan doon sa mga Hudyo at sa iba pa na sumasamba sa Diyos. At araw-araw din siyang nakikipagkatwiranan sa sinumang nasa pamilihan. Napansin nyo doon sa dalawang teksto na binasa natin, sabi, araw-araw. Ibig sabihin ito ay regular ang gawain at pakikibahagi sa pangangaral. Diba sa ating ministeryo ngayon, wala nang oras. Hindi isang beses, kundi araw-araw tayo nakikibahagi sa
ministeryo. Makakatulong din mga kapatid namin na baguhan, mga kandidato sa bautismo, na sumama kayo sa mga kapatid na may karanasan na. Makakatulong ito sa inyo para maging sanay kayo, maging bihasa kayo sa gawain sa ministeryo. At kapag ka nagawa nyo yon, magiging mahusay kayo. At kapag ka kayo ay mahusay na, magbibigay sa inyo yon ng kasiyahan at kagalakan. Dumako tayo sa pang-apat. Pag-aralan at gawin ang aral mula sa ating brochure na mahalin ang mga tao, gumawa ng mga alagad. Ito yon. Itong tool na ito ay inilaan ng Diyos na Jehova, lalong-lalo na para sa inyo mga kapatid, upang kayo ay maging sanay, bihasa sa ministeryo. Pansinin natin yung isang aral na makikita natin sa study number 1. Ito ay may kinalaman sa may interes sa kausap. Tinutulungan tayo nitong study number 1 tungkol sa tagpo ni Jesus nung siya ay makipag-usap sa isang babae na Samaritana doon sa Balon. Pansinin ninyo na merong 3 bagay na ginawa si Jesus na naging epektibo siya sa kanyang ministeryo. Ano yon? Sabi ay nakibagay siya, nagmasid, at nakinig. Yung 3 bagay na yon, kung gagawin ninyo iyon, tiyak na magiging matagumpay. At naging matagumpay ang ating Panginoong Hesus sa paggawa ng bagay na iyon. Kaya kung isa sa alang-alang ninyo mga kapatid, ang lahat ng ito, tiyak na ang spiritual na routine ninyo ay makakatulong upang higit na kayo ay makapagsabuhay kung ano ang sinasabi ng mabuting balita. Ngayon ay dakuan naman natin yung ikalawa. Magkaroon ng spiritual na mga tunguhin. Basahin po natin ang ating Biblia, pakisuyo po muli, sa unang Timoteo, Kabanata 4, talatang 12 hanggang 16. Unang Timoteo 4, 12 at 16. Ganito po ang sinasabi. Hindi dapat hamakin ng sino man ang pagiging kabataan mo, kaya maging halimbawa ka sa mga tapat na pagdating sa pagsasalita, paggawi, pag-ibig, pananampalataya at kalinisan. Magsikap ka sa pangmadlang pagbabasa, pagpapayo at pagtuturo hanggang sa makarating ako riyan. Huwag mong pabayaan ang regalong ibinigay ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng isang hula na ipatong sa iyo ng lupon ng matatandang lalaki ang kanilang mga kamay. Pag-isipan mong mabuti ang mga bagay na ito. Magbuhos ka ng pansin dito para makita ng lahat ang pagsulong mo. Laging bigyan pansin ang sarili at ang itinuturo mo. Ibigay mo ang buong makakaya mo sa pagtupad sa mga bagay na ito. Dahil sa paggawa nito, maililigtas mo ang sarili at ang mga nakikinig sa iyo. Pansinin ninyo na pinatibay ni Apostol Pablo si Timoteo na magkaroon ng espiritual na mga tunguhin. At yan din ang maaari ninyong gawin, mga kapatid. Ano ba yung mga espiritual na tunguhin na pwede ninyong gawin? Meron tayong pag-uusapan na 6 na punto sa bahaging ito na maaari nyo uling isulat sa inyong mga nota. Ang una ay gawing madalas at malalim ang inyong personal study. Alam namin na meron na kayong mga personal study pero sabi rito ay gawin ninyo itong madalas. Maihahalin tulad natin to sa isang paborito nyong lugar na madalas nyong pinupuntahan. Hindi ba, hindi lang isang beses nyo ito pupuntahan, kundi lagi nyo itong pinupuntahan. At sa bawat punta nyo doon, meron kayong napapansin na bagong mga bagay na nagbibigay ng kagalakan sa inyo. Sa katulad na paraan, ganun din yung personal study. Dagdagan natin yung salitang personal study. Research personal study. Ibig sabihin, malalim na pag-aaral. At matutulungan kayo ng malalim na pag-aaral na ito upang sa ganon ay maging mas malalim ang inyong pag-unawa sa mga salita ni Jehova. At mas marami kayong mga kaalaman na makukuha para sa Diyos na Jehova. Ang pangalawa ay pasulungin ang panalangin. Ayon sa awit 141, 1 and 2, inihambing ang isang panalangin sa isang inihandang insenso. Alam natin yung insenso sa panahon ng mga saserdote, kapag ito'y inilagay dun sa bagay, ito'y
bibigay ng mabangong amoy. Ano? At yun ay katanggap-tanggap sa Diyos na Yehova. Paano nagiging katanggap-tanggap yung mga panalangin ninyo, mga kapatid? Dapat na ang ating panalangin ay nasa puso, pinag-isipan, at masasabi natin na talagang mararamdaman natin na si Jehova yung ating kausap. At si Jehova ang tatanggap at makikinig doon sa ating mga panalangin. Kaya ibuhos natin kay Jehova yung laman ng ating puso, tulad isang insenso na tatanggapin niya at sasagutin niya. Pansinin natin mga kapatid, alam niyo ba na nahalata sa isa yung lalim ng kanyang pananalangin, sa lalim din ng kaugnayan niya kay Jehova? Kaya yun yung bagay na dapat ninyo na maging tunguhin. Ang pangatlo, maghanda ng maikling komento sa mga pulong. Maghanda ng maikling komento sa mga pulong. Tandaan natin na mayroong dalawang layunin ang pagpupulong. Una, sa pagkukomento, purihin ang Diyos na Jehova. Pangalawa, patibayin ang mga kapatid. Pansinin niyo mga kapatid, binanggit dito yung maikling komento. Marami tayong paraan para makapagkomento. Andiyan yung pag-aaral sa bantayan, yung mga spiritual na hiyas, at gayon din yung pagtalakay sa ating CBS at iba pang mga talakayan. Iminumungkahi namin sa inyo na maghanda ng higit sa isa na mga komento upang sa ganon matitiyak ninyo na talagang hindi natatapos yung pulong, kayo ay nakapag-komento. At alam natin na kapag tayo nakapag-komento, kahit maikli lang, makapagpapatibay ito sa mga kapatid na nakikinig. Ang pang-apat ay gawing mas natural ang pakikipag-usap sa ministeryo. At ginagamit muli yung ating digital tool na mahalin ng mga tao gumawa ng mga alagad. Pansinin nyo dun sa Aralin 2, yung tinuturo sa atin ito ay pagiging natural sa pakikipag-usap. Tinutulungan tayo ng araling ito tungkol sa paglapit ni Felipe sa isang bating na Etiope, sa opisyal na Etiope, na naipaabot niya mabuting balita ng may kahusayan. At mayroon uling 3 punto na nagawa si Felipe rito na nagbibigay tulong sa inyo para maging natural yung ating pakikipag-usap. Una, mapagmasid, magtiyaga at makibagay. Di dumako na tayo sa panglima. Sikaping maging mas mabuting asawa. Meron tayong mga kandidato rito na asawa o kaya ay maging mahusay na magulang. At alam natin na bilang isang mga isa na saksi sa isa sa pamilya na hindi mga saksi, malaking tulong yung makumbinsi natin sila sa mga walang salita kahit lang yung sa ating pagkilos. Kayo mga kabataan, meron din kabataan ditong kandidato, tularan ninyo ang ating Panginoon Hesus sa pagsasagawa ng pagpaparangal at pagsunod sa inyong mga magulang. Ang pang-anim ay ang pagtulong sa mga kapatid na naapektuhan ng mga likas na sakuna. Sa ngayon ay parang natural na lamang yung mga sakuna. Alam nyo ba mga kapatid na pwede nyong gawing spiritual goal yung pagtulong dito. At ang pagtulong dito ay pagpapakita ng pag-ibig sa ating mga kapatid at pag-ibig sa Diyos na Yehova. Pansinin nyo ito mga kapatid. Ang pagtulong sa relief work ay bahagi ng ating tunay na pagsamba kay Yehova. At ito'y sagradong gawain. Kaya maaari nyo itong gawin din mga kapatid. Kaya sa kabuuan, napakaraming nakinabang ng mga kapatid na nagsagawa ng kanilang mga spiritual na mga tunguhin sa buhay. At sa pagkakataong ito, narito sa atin ngayon ang mga kapatid na ating i-interviewin. Atin munang interviewin Sister Emma Ramirez mula sa Bangbang Congregation. Sister Ramirez, pwede mo bang sabihin kung kailan ka nabautismuhan? February 14, 1987. O napakatagal, nakakapagpatibay na paglilingkod yan. Ano yung magandang spiritual na routine na ginawa mo? Right after my baptism, nag-set na po ako ng spiritual routine ko. Ito yung regular Bible reading, prayer to Jehovah, at regular din sa pagdalo sa pagpupulong, ganoon din sa paglabas sa larangan. Salamat. Paano ka nakinabang sa mga ito?
Dahil sa mga ito, napasidiin ko ang aking pag-ibig sa Diyos na Jehovah, dahilan para pasukin ko yung isang buong panahong paglilingkod bilang isang regular pioneer since May 1989 hanggang sa ngayon na walang tigil. Sabi nga nila, it's the best life ever. At dahil dito, napalapit ako ng gusto kay Jehovah. Nagiging totoong-totoo sa akin ang Diyos na Jehovah, lalong-lalo na kapag dinirinig niya yung mga panalangin ko. At damang-dama ko talaga yung kanyang pag-ibig sa akin. At ginawa ko din siyang aking kaibigan, ama, kanlungan, at tagapagligtas sa lahat ng mga pagkakataon. At talagang si Jehovah talaga ang buhay ko. Okay, salamat po. Pero nagkaroon ka rin ba ng mga pagsubok kahit na meron kang mga spiritual na mga routine na ginawa? Oo. Sa nakalipas na maraming mga taon ng aking paglilingkod sa Diyos na Jehovah, yes, nakaranas ako na napakaraming mga pagsubok din, pero ang lahat ng ito ay napagdagumpayan ko dahil sa pagkakaroon ko ng isang spiritual o magandang spiritual na mga routine. At ganun pa man, marami pa rin ako mga pagpapala, alam ko na natatanggap sa Diyos na Jehovah. Okay, salamat po. Paano tinulungan naman yung mga baguhan na sumulong sa spiritual? Kinukwento ko sa kanila o pinapasigla ko sila na magkaroon din ng spiritual na tunguhin at pinasisigla at ganoon din, kinukwento ko sa kanila yung napakapagpatibay na mga karanasan na nababasa ko mula sa ating website at sinasamahan ko din sila sa mga paglabas sa larangan, sa kanilang Bible studies at mga return visits at ganoon din, kung nakikita ko na may pagsulong sila na ginagawa sa kanilang spiritual dad, binibigyan commendation ko din sila. Maraming salamat po sa mahusay inyong karanasan. Ngayon naman ay interviewin natin Sister Joanne Montemayor mula sa South Harbor Congregation. Pwede po bang sabihin kailan ka nabautismohan? January 29, 2023 po. O bago lang, ano? Ano naman yung naging spiritual na tunguhin mo? Bago po ako nagpabautismo, sinet ko na po na maging regular pioneer at makasupport sa sign language. Kung hindi nyo po natatanong, ang mga magulang ko po, ang nanay ko at tatay ko ay parehong deaf and mute. Husay, ano? Paano ka nakinabang dun sa pagkakaroon mo ng spiritual na tunguhin? Dahil po sa aking tunguhin, lumalim po yung pananampalataya ko kay Jehovah. Yung pag-asa ko po sa hinaharap na makikita ko po muli sa hinaharap yung mga magulang ko. Gaya ng binabanggit sa 1:5, 28 hanggang 29. At ano naman yung pagsulong na natanggap mo doon sa yung spiritual na tunguhin? Dahil po sa spiritual goal ko, yung akala ko na hindi ko kayang gawin, yung magbahay-bahay, yung mag-cart witnessing. Pero ngayon po, buong kagalakan ko na po itong ginagawa na ibahagi sa mga tao. Okay, salamat. Paano naman nakatulong yung mga elder para malampasan mo yung mga hadlang sa pagsulong mo? Yung po mga pinaghandaang bahagi ng mga elder, nakatulong po ito sa akin ng malaki. Dahil po dito, nabulay-bulay ko na binibigyan po nila ako ng pag-asa gaya po ng natatanda ang konteksto sa Isaiah 41:10. Na si Jehovah hindi ako pababayaan, lagi siyang nandyan sa akin para tulungan ako. At paano naman nakatulong yung mga may gulang na mga Kristyano para malampasan mo rin yung mga hadlang sa pagsulong mo? Napatibay po ako ng mga kapatid na may karanasan, lalo po sa pagsigasig nila sa pagmiministeryo at kung ako may problema, tinutulungan din po nila ako na pinapayuhan nila ako gamit ang makasulatang salita, ang Biblia. Maraming salamat po sa inyong mahusay na karanasan. Kaya ilan lamang sila sa mga buhay na patotoo na talagang kung may magandang spiritual na routine, maraming mga pagpapala na matatamon ninyo. No? Ngayon, dakuan natin yung pangatlo, tanggapin ang tulong ng mga may gulang na mga Kristiyano. Isang napakahalagang regalo mula sa Diyos ang kongregasyon. Bakit? Sapagkat merong iba't ibang kalagayan ang mga kapatid sa loob ng kongregasyon. Merong mga baguhan, meron ng matatagal sa katotohanan at marami silang mga karanasan. Tulad bagang regalo sila kung sila ay inyong pakikinggan. Paano kayo makikinabang sa kanila? Sinasabi sa atin ng Kawikaan 2:6 and 7 na sa mga pagpupulong, ibinibigay ni Jehovah ang karunungan at ang kanyang kaalaman. Kaya yung mga napapakinggan ninyo sa mga pagpupulong, kung ito ay inyong isa sa buhay, tiyak na kayo ay makikinabang.
Lalong-lalo na kapag may mga problema kayo. Ang mga elders sa kongregasyon ay napakalaking tulong. Sa unang Pedro 5:2, sila ay inatasan ni Jehova ng mga siwa sa kawan ni Jehova, sa mga mahal na tupa ni Jehova. Kaya huwag niyong isipin na busy yung mga elder, marami silang ginagawa. Nariyan sila lagi sa oras na kung saan kailangan niyo sila. Gayun din yung mga may gulang na mga kapatid. Marami silang mga karanasan. Kaya kung may problema kayo, lapitan niyo sila at pakinggan kung paano nila iyon napagtagumpayan. Kaya talagang napakaraming mga pagpapala na makakamit ninyo kung kayo ay hihingi ng tulong sa mga kapatid. Ganito ang sinasabi sa atin ng Hebreo, Kabanata 13, talatang 7. Ang sabi, maging masunurin kayo sa mga nangunguna sa inyo at maging mapagpasakop dahil patuloy nila kayong binabantayan at isinasaisip na mananagot sila para magawa nila ito ng masaya at hindi nagbubuntong hininga dahil makapipinsala ito sa inyo. Napansin niyo yung salita na ginamit diyan? Sabi ay binabantayan kayo. At yan ang ginagawa ng mga elder sa kongregasyon. Talagang pagpapalain kayo, mga kapatid, kung kayo ay patuloy na mamumuhay at isa sa buhay ang mabuting balita. Katulad ng ating Panginoong Hesus, nung siya ay narito sa lupa, ipinangaral niya yung mabuting balita at isinabuhay ito. At ano naging resulta? Tumanggap siya ng maraming pagpapala na higit sa tinataglay niya yon. Kaya maaari nyo rin tularan ng ating Panginoong Hesus. Sinasabi sa unang Pedro 2:21, ang ating Panginoong Hesus ay nagbigay sa atin ng halimbawa upang sundan. Isang mabuting halimbawa na mga yapak na pwede ninyong sundan. Kaya kahit hindi tayo perpekto, pwede nating tularan ang Panginoong Hesus. At kasama sa mga pagpapala na tatanggapin nyo, ngayon pa lang, masaya na ang inyong buhay. Mas lalo na sa hinaharap. Sinasabi sa atin ng unang Timoteo 6:19, isang tunay na buhay sa hinaharap ang makakamit ninyo. Kaya patuloy na isabuhay ang mabuting balita sa pamamagitan ng magandang espiritual na routine, pagkakaroon ng espiritual na tunguhin, at ang pagtanggap sa mga payo at tulong ng mga may gulang na mga Kristiyano. Kaya anuman ang mabigat niyong problema, dumating man ang anumang masamang bagay dito sa masamang sistemang ito, lalong-lalo na sa inyo na mga bago naming mga kapatid na kandidato, makakayanan ninyo iyan. Makakayanan nating lahat yan at makakarating tayo sa bagong sanlibutan ng sama-sama. Inaanyayahan namin ang mga tagapakinig na tumayo rin at sumabay sa mga kandidato sa pag-awit sa awit bilang 75. Ang pamagat, isugo mo ako mula sa Isaiah 6:8.